Magandang umaga mga kaamag. Ngayon ang ipapakita ko po sa inyo kung paano ako magtanim ng kabuting saging indoor. Ano po? Samahan niyo po ako mga kaamag. Tulad sa ating naunang video, kailangan po nating itali ang ating mga dahon ng saging at i-chop po ng 2 dangkal or 12 inches po mga kaamag. Sa susunod na video ko mga kaamag, ipapakita ko sa inyo ang paggamit ng dayami bilang substrate. Ano po? Medyo magkaiba po kasi talaga ang paggamit ng dayami, ang diskarte po or method ano po or proseso ng paggamit ng dayami or rice straw sa kabuting saging ano. Subscribe lang po kayo mga kamag, tsaka hit niyo yung notification bell para po updated po kayo sa susunod kong video. Medyo matagal lang po akong makapaggawa ng video at medyo busy rin po, pero gagawa pa rin po tayo ng video. Kaya abang-abang lang po kayo mga kaamag. Mas maganda po kung nakasubscribe kayo sa akin, mano-notify po kayo pagka may bago tayong video. Maraming salamat mga kaamag. Ngayon mga kaamag, gagamit po ako ng hydrogen peroxide. Ginagamit ko po ito pang disinfect ng ating substrate o yung dahon ng saging. Ito po ay para maiwasan natin ang pagtubo ng ibang klase ng kabote ano po, katulad ng coprinas. Minsan din po meron pong nagiging infected ng green molds, black molds, ganyan po. At least po kapag binabad po natin ng hydrogen peroxide yung ating dahon ng saging, mapapatay po muna niya yung mga nakatirang bakterya at mga ibang molds doon sa ating dahon ng saging ano po, bago po natin taniman ano po. Pero ito po ay optional, pwede pong wala. Kung wala po kayong available na hydrogen peroxide, okay lang po yan. Bababad po natin ng 12 hours ano po mga kaamag. Yan mga kaamag, magnamag na po ang lumipas na po, 12 hours na yung lumipas. Pwede na po natin siya uhuinin at patiktikan po ng tubig ano po. I-drain natin yung sobrang tubig ano po. Hindi naman po yung sobrang tuyo. At least may iwan pa rin po siyang moisture doon sa loob ng dahon ng saging ano po. Ikamada lang natin mga kaamag ng patayo ang ating mga substrate ano po, para diretso pababa po yung tubig na sobra ano po mga kamag. Ganyan po. Papatiktikan po natin yan mga 1 oras para sigurado pong hindi po sobra-sobra yung tubig bago natin taniman na po mga kamag. Matapos po ang 1 oras mga kaamag, atin pong ihahanda ang ating mga binhi o punla na gagamitin. Ano po mga kaamag? Sa 10 pakete ng ating punla, gagamit po ako ng ½ kilo ng rice bran at 1/4 kilo ng rice flour. Ano po? At 2 tablespoon ng brown sugar. Atin po siyang imimix ng maayos po bago po itanim dun sa ating substrate na gagamitin. Mga kaamag, yung paggamit ng rice bran at saka asukal, ayan po ay optional lamang ano po. Ako po ay gumagamit lang yan para pag encourage na maging active yung mycelia, myceliums. Mas magiging po kasi siyang malusog. Pero kung direkta nyo pong itatanim at wala na kayong halo, okay lang din po naman yan mga kaamag. Sa mga nais po palang mag-avail mga kaamag ng punla, ako po ay gumagawa mga kaamag.
Next month po, mag-schedule po ako ng sa mga gustong bumili mga kamag. Gumagawa po tayo ng F0, ililipat ko na po sa F1. Ano po? Ayan mga kamag. I-mix lang natin ng maayos na mga kamag yung ating asukal, harina at saka yung rice bran. Ngayon, makalipas ang 1 oras mga kaamag, maaari na po tayo magtanim. Atin lang pong ibubudbud yung ating punla sa mga gilid. Ano po? 2 inches from the edge po, sa dulo. Ano po? Diyan po kasi lalabas yung mga mushroom sa gilid. Ano po? Lalo na at meron pa tayong pangalawa at pangatlong layer. Sa pinakaibabaw po, ilalagay natin yung punla sa buong surface po nung ibabaw. Ano po? Dahil wala naman pong ipapatong doon. Ito na po yung pinakang ibabaw mga kaamag. Ito yung last layer. Ano po? Tulad ng sinabi ko po, yung pinakang ibabaw po, lalagyan natin ng punla, buong surface po. Ano po? Para po yung bunga, kakalat po siya sa buong ibabaw na yan. Dahil wala naman po tayong papatong, so tutubo na po dyan, sisibol na po dyan sa pinakang ibabaw. Matapos magtanim ng punla mga kaamag, atin pong sprayan ng tubig, ano po, imimisting yung ating substrate at mga punla. Matapos natin imisting ng tubig yung ating substrate, atin na pong tatakpan mga kaamag. Isisil po natin lahat ng posibleng singawan ng hangin. Ano po? Kailangan po kasi makulob natin yan para uminit po yung loob at maging humid yung loob. Lalagyan lang po natin ng packaging tape yung 4 sides po ng ating mushroom rack portable mushroom rack. Para po sa mga beginner do sa nagiging misconception po madalas po nasisisi po yung nagbebenta ng punla or yung nagtuturo po sa kanila o yung napapanood nila sa YouTube na bakit daw hindi po tumubo. Sa totoo lang po, napakaselan po ng kabuti kahit pong kabuti po, napakaselan patubuin yan. Marami pong factors na kailangang isaalang-alang para tumubo po ang kabuti. Ito pong Bulbariella mushroom, ang number 1 pong kailangan niya ay ang init. Yung init na abot sa 30 to 38 degrees Celsius. Yan po yung number 1. So kailangan po pag magtatanim po tayo nito, mas maganda po kung outdoor, tag-init po, hindi pwedeng tag-ulan. Pag indoor naman po, kaya naman pong habulin yan kung maglalagay tayo ng madre cacao o mapapanatili lang po natin na mainit doon sa loob ng ating growing house. Ngayon, isa pa po yung factor na yung moisture, moisture content, yan. Tapos yun pong humidity.
Tapos isa pa po sa nakakasira sa ating tanim kaya hindi natuloy, ano po, minsan nag ano na po, lumabas ang mycelia. Hindi po tumutuloy magpining kasi po minsan po kinakain ng hanip, ano po. Minsan naman po nagkakaanay ang ating substrate. Yan po yung mga iiwasan natin. Hindi po talaga tutubo o sisibol ng atin kabuti po, mga kaamag. Dito mga kaamag, kung papansin nyo, may moisture po yung cover, ano po. Ibig sabihin po mataas na humidity sa loob. Good morning mga kaamag. Kung mapapansin nyo, maulan po dito sa amin ngayon, Yan po yung kalaban natin. Kapag maulan, mahirapan po tayo mapagpasibol ng kabuting saging. Ayan po. Kasi po kailangan natin ng 30 to 38 degrees Celsius, para po sumibol ang ating kabuting saging o Bolbariella mushroom. Kung nakikita nyo mga kaamag, nasa 29 degrees Celsius lang, medyo mababa. Hindi pa po naaabot yung temperature na kailangan natin. Magandang umaga mga kaamag. Ito po yung pang-5 araw natin mula nung nagtanim tayo ng kabuting saging. Hanggang ngayon po maulan, dire-diretso po yung ulan dito sa bayan namin. Yan po, kalaban natin talaga yan. Pag umuulan lagi, syempre bababa po ang temperatura, yun po ang medyo mahirap makapagpasibol ng kabuting saging, po. Sana po uminit sa mga susunod na araw. Yan, good news mga kaamag. Day 8 po, biglang uminit dito sa ating bayan. Tumaas po ng halos 34-33 degrees Celsius yung ating temperatura. Check po natin ngayon kung active na yung mga myceliums, po. Yan, tingnan natin. Ayan mga kaamag, kung nakikita nyo yung mga kulay puti na yan na parang sapot ng gagamba, yan po yung mushroom myceliums, po, ng Bolbariella mushroom myceliums. Ayan, yan po. Active naman po yung ating mga myceliums mga kaamag. Dahil may pinedge na mga kaamag, ang sunod natin gagawin ay isprayan natin ng tubig, imimisting at tatakpan natin. Tapos mag-iwan po tayo ng maliit na butas para sa air ventilation po, po. Ayan mga kaamag, 10 araw na po ang nakaraan, mula nung tayo ay nagtanim. Ngayon po, may mga sumibol na po, medyo kakaunti pa lang po, kasi mababa pa rin po ang temperatura dito sa bayan namin. Panay po talaga ang ulan. Pagka ganyan pong maulan, hindi po tayo makapagpasibol ng marami. Maski po indoor siya, nangangailangan pa rin po ng medyo mainit na temperatura sa labas na nanggagaling sa labas, po. Kasi pag mainit po sa labas, ma-absorb po ng ating substrate yung init sa labas, po. Iinit din po yung loob ng ating rack na ginawa. Ngayon mga kaamag, yung ganitong size or ganitong button stage, pwede na po itong i-harvest. Ito po yung medyo mahal kapag ibinenta natin, Naglalaro po siya sa 400 pesos kada kilo, po. Pagka ganito. Yung bilog pa po siya, wala pa siyang stem at saka hindi pa po bumubuka yung caps niya, po. Yan po yung mas mahal pag ating ibinenta. Yung una kong hinarvest mga kaamag, gagawin po nating punla. Yan pong button stage, yan po yung pinakamagandang gawing punla. Mas active po yung mycelia niyan pag atin pong inilipat sa PDA or sa direct sa substrate. Sa loob ng 15 days mga kaamag, mula nang magsibol ang ating kabuting saging, pwede po tayo mag-harvest. Ang gagawin lang po, imisting ang ating substrate kada mag-aani, tapos tatakpan po ulit, tapos mag-iwan po ulit ng air ventilation or pasingawan, po. Kailangan na po kasi ng mga pinheads ang hangin para po sila ay lumaki, ang kaamag. Sana po may mga bago kayong natutunan sa aking video na ginawa. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa aking channel.
Sa mga hindi pa po nakasubscribe mga kaamag, subscribe po kayo sa akin. Hit nyo po yung notification bell at saka paki-likes po yung ating mga videos. Ano po? Shoutout po pala kay Sir Von Francis Castro ng Pulilio Island na madalas nag-order sa akin ng mushroom spawn. Ano po? Maraming salamat, sir. Shoutout din po kay Sir Jesus Yumol at Ma'am Jocelyn Yumol ano po, na umorder din po sa akin ng mushroom spawn. Maraming salamat po ano po, at saka pag-suporta ng aking channel. At sa number 1 fan ko po ano po, yung supporter ko na si Ate Josh, si Ate Jenny ng Blue Lotus Spa ano po, former Blue Lotus Spa therapist. Maraming salamat. At sa Kuya Erwin ko na laging nag-aabang kung maraming views ang aking mga videos na ginagawa. Ano? Erwin Reyes, ano po, dyan sa Taguig. Ingat ka dyan lagi, kuya. Love you, kuya. Sa mga hindi ko po na, sa shoutout, nalilimutan ko, next video na lang po, maraming salamat po mga kaamag, hanggang sa muli.